Kung alam mo bang galing ako doon, Oh. okay, nakasakay na kami ni Ayasa ng jeep. Sabi ko, pag ano kang, Uy, si Bea yun. Na, kuya, bababa ako. Straight out of a music video ang hindi inaasahang muling pagkikita ng dalawang college students na sina Bea Guevara at Maki Sabio. Ayon kay Bea, nawala ang kanilang communication matapos silang graduate ng high school at naging abala sa first year ng college. Nag-aaral na kasi ngayon si Bea sa Polytechnic University of the Philippines o PUP habang nasa University of the Philippines o UP Diliman naman si Maki. Dahil uso sa Gen Zs ang pag-jogging sa UP, naisipan itong itry ni Bea habang bakasyon niya pa. Months, hindi kami nagkita. Even before, nagpa-end na yung senior high school. May iniingatan po ako na scholarship program, yung mga applications pa sa college, tapos yung pag-aayos ng requirements and all. So, talagang hindi ko siya nakakausap. Tapos, pag chat po siya sa akin sa social media, most of the time, nakakalimutan ko mag-reply or natatabunan ng GC yung messages niya. Nag-social media detox po ako. Nakikipag-interact ako personally pero not online. And pala, nagme-message siya sa akin weeks na. And then, na nagjo-jogging ako, wala talaga akong ine-expect na magkakasalubong kami. Tumingin ako sa phone call, nagsalamin ako. Nakita ko, may lalaking sumisilip sa likod. Tapos paglingon ko, parang napa-double tick ko na, hala, sobrang sentimental ko po sa photos and videos. Gusto ko i-record yung moment na to kasi tagal ko siyang hindi nakausap, nakita. Sa sobrang laki ng UP, talaga nakita mo pa talaga ako sa UP. Kwento naman ni Maki, nakasakay na siya ng jeep nang matanaw niya si Bea. Nagpaalam ako doon sa kasama ko, tapos bigla akong mabilisang para kay Kuya Driver. Pagkalabas ko, sabi ko, asan si Bea? Sobrang layo yun. Ayaw naman effort ko ng pagbaba. So, tinakbo ko na siya. Sabi ko, dahil magkasama na tayo, tara mag-bonding tayo. Tapos yan, napag-decided namin na next time magparamdam ka na. Dito na sila muling nag-bonding, nagkwentuhan tungkol sa pag-aaral at nag-reminisce ng nakaraan. Sabi ng dalawa, nagkakilala sila sa isang theater club sa kanilang high school noon. Dahil pareho ng interes sa acting at filmmaking, nagkasundo ang dalawa. Dumating daw sa point na napag-usapan nila ang kanilang relationship dahil sa closeness nila sa isa't isa. Nagkaroon kami ng alone time together and deep talks, ganon. That's the time na he told me na he viewed me as his platonic girlfriend. And then, tinanong niya ako pabalik and then sabi ko, kasi ako, I view you as my first love. Kasi sa kanya ko po, na-experience lahat ng treatment ng isang guy na I want na maramdaman. Pero we don't act as a couple. Sobrang genuine lang ng treatment niya sa akin and then treatment ko sa kanya. Sinabi niya rin sa akin na, actually, ikaw rin yung first love ko. Kasi never rin siya nagkaroon ng any intimate relationship pa with a girl. At ganito pala yung pagmamahal na dapat nating maranasan in the future if ever we'll enter a relationship. Kahit marami ang umaasa na magkakaroon sila ng maybe this time moment, malinaw na sinabi ng dalawa na magkaibigan lang sila. Yun nga yung sabi ng mga friends namin, bakit hindi na lang yung i-pursue? Hindi talaga. Wala nang more than that. What if hindi siya mag-work? Kasi sayang natin yung friendship na nabuo. Hindi talaga namin nakita yung isa't isa as partners. Sobrang genuine niya tao for me. Kaya ayokong sirain yung kung ano man yung nabuo na namin. Dahil sa viral video, mas tumibay pa raw ang kanilang pagkakaibigan. Ang daming comments Biglang may magsaspark na conversation sa aming dalawa. Maraming realization and it made us want to keep the friendship more than ever. Naniniwala sina Bea at Maki na may dahilan ng kanilang di inaasahang pagkikita. Lalo na't sa mga panahon na yun, kailangan talaga nila na makakausap. I think yung encounter na yun, yung purpose niya is actually makahinga kami pareho. Kaya ako ng social media detox that time was because I was getting ready for college. I was also fed up na yung pag-uwi ko. Parang na-realize ko na, parang ang gaan. Realize na I shouldn't be too hard on myself. Napagod ako that time. Tapos nung kita ko si Bea, parang sabi ko, makakapag-release ako ng stress kahit taglit lang. Kailangan ko lang pala si Bea para makapag-breathe sa mga anything na nagpapahirap sa akin ngayong college. Very memorable and alam kong hindi ko siya makakalimutan kahit sa pagtanda ko pag